Pre, mayaman tayo nito. Sabi ko, may tama sa puno. Pero siyempre, friend ko nga siya. So sabi ko, sige, maganda yan pare. Gawin mo. Pero pag talikod ko sa loob-loob ko, yung barkada ko na to, parang nalipasan na naman ang gutom. Siyempre, pareho kami walang pera, di ba? Malamang lipas gutom yun. Kaya lang after 1 year, pagbalik sa akin, nagulat po ako. Yung taong pinagtatawanan ko, yung taong niloloko-loko namin, pagbalik sa akin, ang dala niya, 88,000. May kotse, may kondo. Alam mo yun, ayaw mong maniwala, ayaw mong mabuti. Pero yung barkada mo na yun, na alam mong walang papupuntahan, kasi ikaw tapos, ikaw 14,000 lang, siya 80,000. Doon ako medyo na-stuck. Na ayokong sumali, ayokong mag-join. Kaya lang nung moment na yun, sabi ko nga sa inyo, pag kailangan mo pala ng pera, kahit ayaw mo, sasabihin mo, gusto mong kumita ng pera, sasabihin mo, yes. Kahit ayaw mo sagot, yes. Tama. Ang parameter ko lang naman, legal, moral, ethical. Pero noong 1998 kasi, ang nakita ko talaga doon, yung concept ng leveraging. Ano yung leveraging? Leveraging. Yung po yung konsepto ng McDonald's, ng Jollibee, di ba, ng KFC, yun po siya. Ang tawag doon, franchise business. Na sabi sa akin, pare, pag nagustuhan mo to, tingnan mo, mahilig ka rin lang namang dumaldal. Sino rito hindi maganda? Taas kami. Di ba? Kahit hindi ka madaldal, ganyan ka. Sumumuso. Diba? So, ang tao po, liitin mo, madaldal po talaga. Tama? Kaya lang po, saraming beses mo nang nadaldal pati kapitbahay mo, napaaway ka pa. Kumita ka, hindi? Yes! Gusto nyo ba habang dumadaldal kayo, kumikita? Yes! Sinasabi ko, diba? Katulad po ng McDonald's dito, like for example, first time mong kumain ng McDonald's dito. Diba, pag nag-picture ka, nakita ng friend mo, sabi mo, uy, kumita ka sa McDonald's. Ikaw medyo social pa. Siyempre. Tama. Di ba magtatanong siya, dahil kukwento mo yung experience mo. Pag kinuwento mo yung experience mo, di ba napapaisip siya parang kahit hindi pa siya nakakarating na iman, parang sarap din pumunta doon sa McDonald's. Di ba? Classic example lang po. Like for example, nag-travel ka po, pumunta ka ng Hong Kong. Di ba? Yung first time ko pumunta ng Hong Kong, sa totoo lang, niloloko ko ng mga friend ko, sabi niya, pre, pag nakita mo si Mickey Mouse, ma-e-excite ka. Sabi ko, tandaan niyo na, Mickey Mouse. Hindi niyo ako katulad. Pagpasok namin gano'n, sabi niya, si Mickey! Ma-e-excite ka talaga. Alam mo yung mga ganong experience, yun po yung na-feel ko. Sabi ko, grabe no, kung yung ikukwento mo pa lang sa bagay, ma-excite ka, papapakwento ka talaga. Tama? Kaya lang po, sa rami ng kwentong dinanas mo, kumita ka hindi? Yes! O gusto nyo ikikita? Yes! O, ito po yung kinakwento nila sa inyo. Itong business na to. Actually, bago ko ginawa to, again, ordinaryong tao lang din ako. Ngayon po, cute na lang. Bakit matawa pa rin? Dalawa na tayo. Diba? Hindi, pinapasaya ko kayo para at least relax kayo. Kasi imagine mo to, nagawa ko po to dahil sa concept ng franchise business. Diba? Sinula po ako, walang pera. Again, sumali ako sa tropa ko. Yung tropa ko na yun, ayoko maniwala, pero nung binalikan ako na may check, sabi niya, pare, ito, kwentuhan lang to. Yayaman ka, mahilig ka rin lang dumaldal. Ito, pag naintindihan mo itong daldalan na to, pare, may pera ka. Imagine mo po, ordinaryong tao ka, di ba? Mahilig ka na magpabook ng ticket, mag-remit, mag-load. Ginagawa mo na to, hindi? Yes! Tanong, kung gagawin mo to at magkakaroon ka ng income, gusto mo hindi? Wala lang masulatan. Mas maganda may susulatan. Sa sample na lang po, ano pangalan ng ino? Ha? Sayo ka. Takad mo, buwan na. Umiliit ako eh. Kuya ko. Ano nga naman like? Belgium. Alam ba si Belgium, friend ko siya. Diba? Si Belgium nung kinuwentohan ko ng ganitong business. Tapos nagtayo si Belgium ng ganito. Bills payment, travel and tours, nagustuhan ni Belgium. Tapos lahat po kayo nagpapabook. Nagpapa-load, nagtitikit. Palagay nyo, ilan naman na ito? 21. Imagine mo, 21 years old po, makakakitaan nyo ng ganitong business.
Tanong, mapapatanong po kayo, hindi? Di ba sasabihin nyo, grabe yun si Belgium. Inaaral ka pa? Anong inaaral mo? Bukod sa alaw sa mga... Best. Best. Ito English. English. So, how do you find... Di ba? So, imagine mo si Belgium, nag-aaral, estudyante, biglang may ganyan ng business. Mapapaisip po kayo, hindi? Mapapaisip. Di ba, magtatanong kayo sa kanya, paano siya nagkaroon ng ganyang business? Tama, ito matindi. Sasabihin sa'yo ni Belgium, bahala kayo. Akin lang to. Di ba? Siyempre, dahil interesado kayo, nagandahan kayo, magtatanong kayo sa iba, hindi? Magtatanong. Pero ang nagkwento sa inyo at nagpakita sa inyo si Belgium. What if merong ganitong konsepto yung company? Katulad ng McDonald's, Jollibee, KFC, na pag nagustuhan nyo yung concept, niligay nyo sa tindahan nyo. Sino may mga tindahan dito? Tindahan. Tindahan. Ay, may tindahan kayo, ma'am. Sino ba? Sino ba? Si ma'am. Yung asawa nyo, hindi nyo tinitindahan. Di ba? Pag may mga tindahan kayo, pwede ilagay, hindi? Pwede. Ngayon, meron si Belgium ganyan, nakita nyo, meron siyang ticketing, remittance, e-load, kumikita siya. Ma'am, okay lang po ba pag nagtanong kayo kay Belgium, sabi niya, sige, ipapakilala ko po kayo sa aming franchise director. At pag yung franchise director na yun, kinausap kayo at nagustuhan nyo, kung anong income ang binibigay ng company, email nyo, Belgium, income mo din. Pero lahat ng transaksyon mo, kahit kanya-kanya tayo ng outlet, si Belgium ay may income. Okay lang po ba yun? Bakit po? Kasi siya unang nag-design. Gusto nyo ba ikaw mauna sa lugar mo? Imagine mo yung dating Cebuana pumupunta ka nung pumupunta doon. Ngayon pareho na kayo ng negosyo ng Cebuana. Gusto mo hindi? Gusto. Nakita mo yung traveling tour sa lugar nyo, sa mall. Ang tagal-tagal na pumupwesto doon, kumikita. Imagine mo. Ngayon po, kapareho mo na siya ng negosyo. Gusto mo hindi? Gusto. So, yun po ang tawag sa franchising. Imagine mo itong batang to. May girlfriend ka na. Mamili ka na. Palapakan natin si Belgium. Tangkad mo ha? Basketball? Ha? Piko? Tangkad niya kasi, di ba? Pwede mag-basketball, no? So, ganun po yung concept ng business na to. Nag-start po kami 2011. Nag-start po kami, yung business lang namin. E-load. May echo eh, no? E-load lang po kami nag-start, imagine niyo. Pero ngayon po, ganyan na siya agad. Ito po ang good news. Yung concept po nito kapareho ng McDonald's na kahit wala po kayong outlet, pwede po kayong kumita. Kahit sa bahay lang po. Ilalagay nyo lang ito sa pinto ng bahay niyo po. Kahit pipi ka, pwede sa ito. Promise. Kasi pag dumaan dyan, pipi din, gagawin na lang din, no? Ayun. Kahit hindi ka magaling magbenta, pwede hindi? Gusto mo hindi? Gusto. Ito po matindi. Wala pa. Ikaw kaya. Pag ito po nilagay niyo sa pintuan niyo, may alien. Pag nilagay niyo sa pinto niyo to, kahit po hindi kayo nagmamarket, kahit hindi pa kayo nagkukwento, okay lang ba yung current na bahay niyo, yung cellphone niyo, dagdagan natin ng income kahit nasa bahay ka lang, kahit mga 5 to 10,000 pesos. Wow. Hindi ka pa nagmamarket no? Ilalagay mo lang yung tarpaulin. Huwag mo lang lalagay sa loob ng bahay. Wala makakita. Sa labas ko. Nilagay sa aparatura ko. Bakit ganun? Nilagay mo na yung may tarpaulin. Wala naman nangyayari. Kahit dalawa, kanina po alam. May pangbaking napkin. Diaper. Huwag lang sa aparatos, sa pinto. Meron mo ba kayong 10 kapitbahay? Meron. Diba yung 10 kapitbahay nyo? Nagbabayad ng bills. Yes. Tama? Ilan ang bills ng isang nanay? Tatlo. Pang-apat, bill. Okay? Agay. Telepono, kuryente,
Tubig, may wifi pa. May insurance. May pag-ibig na walang lahat. Bakit? Panay kulit. Tama, 5. 3 na lang po. Ito po kahit sa bahay ka, extra income lang po. Sa bahay ka, yung kapitbahay mo, kahit i-charge mo yun ng 30 pesos. Sasabihin sa'yo, ang mahal naman, di mo tricycle ka. Pag may tricycle ka, 30 hindi. Pabalik, 30. Nagutom ka. May burger pa. Sa anak mo, 2. 150, lugi na. At sa'yo, 90 pesos, 3. Tama? 10. Meron kang 900 per month. Bills pa lang pinag-usapan natin. Pwede hindi? Pwede! Kahit po wala kayong tindahan. Pwede to. Paano po yung nagpapakash in ng Gcash? Yes. Oh. Pwede mo charge yun kahit 2%. Kasi sa labas 2% na. Sa'yo, 2.5. Bakit naman 2.5? Ito pa, lumabas ka, 30 pesos. Pwede hindi. Pwede hindi mo sabihin niya, ito negosyante. Siyempre, binayaran ko ito. Tama? Gcash 10. 20 times 10, 200 times 30. Magkano? 6,000. So meron ka ng 7,000, dalawang services pa lang. Wala pa yung load. Tama? Pwede hindi? Pwede. So isipin niyo po to add-on na pagkakitaan kayo sa bahay habang naglalaba ka. Mare, palot! Sandali! Diba? Kahit nagpipirito ka, pwede. Basta may cellphone ka. Tama? Tama. Gusto niyo po extra 10 to 15,000 sa bahay? Yes. Yes. Paano ngayon yan dumaan si Marites? Kailan si Marites? Yung kumari mo. Di ba yung kumari mo dala? Aba, ang bruha. May negosyo. Tama mali? Tama. Magtatanong hindi? Magtatanong. Ngayon pag nagtanong siya, nagustuhan niya, papayag ka bang sa iba pumunta? O sa'yo na? Kasi meron po kami nitong affiliate program. Yung affiliate program po, i-endorse mo lang doon sa franchise officer natin, yung kaibigan mo, yung tito mo. Kasi pag naintindihan mo na gandang katotoo, siyempre magsisimula ka na mag-post sa Facebook. Eto, tuturuan kayo paano mag-post. Ganito. Mamaya po picture kayo dito. Pumorma ho kayo yung pan-the end na. Post niyo po. Tapos mamaya lagay mo, may new business. Wow. Grabe ang blessing ni God. Next week, operational na ang travel and tours business. Tama, magkukumin yung mga kaibigan mo dun. Sasabihin nila, Mare, kanina lang wala kang pamasahe. Ngayon may travel and tours ka. Big time, di ha? Tama mali. Tama. At huwag kang mag-reply. Huwag kang re-replyan. Yaan mo siyang ma-curious. Sabihin mo, ble. Joke lang. Ito lang pong reply nyo. Sabihin nyo,